Isang magandang gabi po uli sa ating mga manonood. Tayo po ngayon ay tutungo sa ating testimony, online testimony. At ipinapakilala po sa inyo na ito pong isang kabataang ito ay talagang masasabi po natin talagang pagpapala rin sa isang pamilya Villafranca. At alam po natin na ang buhay po nila is talagang ginagamit na po nila sa Panginoon, sa paglilingkod. Talagang masasabi po natin na nakaka-bless ang batang ito at talagang nakaka-proud bilang isang nanay, isang kapatiran, kapatid, 'di ba? So, yun po, pinapakilala ko po ang ating magandang kabataan na ito na ang ating panganay ng Villafranca sister, walang iba po kundi si Ate Sweet. Yes, Ate Sweet, magandang gabi po sa iyo at uh, ang nais ko po naman is ngayon sa ating online testimony is maipakita yung buhay, yung pag-ibig na pinakita ng ating Panginoon sa'yo, sa pamilya mo, especially sa'yo, na talagang nandun yung good favor, good provision ng Panginoon, buhay mo, sa pamilya mo. So, yun, pwede po ba naming marinig yung iyong sharing, pahayag kung paano napakita ng Panginoon sa iyong buhay yung kanyang dakilang pag-ibig. Yun po, good evening po sa lahat. At yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nandun po yung favor po niya talaga sa aming buhay, sa aming family. At yun po, personally po bilang isang kabataan talaga nararamdaman ko po yung pag-ibig, yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. At nakakatawa nga po kasi 'di ba parang kung iisipin natin na parang patagal ka ng Christian halimbawa parang gano'n na ah, parang nakakasanayan na natin na lagi naririnig yung dakila ang pag-ibig ng Diyos na parang napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Parang yung parang sa iba po parang nakakarindi ng pakinggan parang wala ng epekto. Pero nakakatawa po sa Panginoon kasi kahit bilang isang kabataan po, parang lagi pa rin po akong in awe na napakalaki talaga ng pag-ibig ng Panginoon sa atin na parang lagi pa ring fresh yung praise po na yon na talagang sa lahat po bago araw-araw yung grace, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun nga po, nais ko pong i-share. Salamat po sa ano. Dati ako yung nag-i-interview, pero ngayon ako i-interview. Dati Amen. in-interview ko si Ate Che, ngayon ako ini-interview ni Ate Che. So yun po, salamat Amen. po sa Panginoon kasi sa simula po ng pag-aaral ko po ay usually naririnig niyo po yung testimony namin na magkaiba po kami ng way ng pagpo-provide ng Panginoon sa pag-aaral po namin ni Jean. Ako po usually ay sa scholarship, simula po ng high school ako, naging scholar po ako ng province namin. Yan, salamat po sa Panginoon, talagang blessing po yan. At yun, at nakakatawa nga po kasi yung pag-exam ko po yan sa Quezon Science High School ay parang wala pa po akong kamuwang-muwang kung anong meron doon. At nakita ko po na talaga, parang nag-exam lang po ako, ganyan. Pero kung iisipin po pala talagang faith po ni Daddy yon na nadala lang ako, na parang si Daddy talaga yung nag-pray na makapasa po ako doon. Pero yan, salamat po sa Panginoon kasi blessing po na naging libre po yung pag-aaral ko po ng 6 years sa high school. At yun naman po, ito namang sa DOST po na salamat po sa Panginoon kasi nakapasa din po ako na simula first year ay masasabi ko po na talagang faith ko po yung na-work doon. At kasi nakita ko po na sobrang grabe po pala yung magagawa ng pagtitiwala sa Panginoon na talagang wala pong imposible. Kasi pandemic po noon nung before pandemic po yung exam namin. Pero nung in-announce po yung kung sino yung nag-qualify, I think pandemic na po noon. So parang na-realize ko po doon ay hating gabi na. Tapos parang tolero pa po ako na, ano nangyayari, ganyan, ganyan. Tapos po yun, nakapasa na daw po kami. Tapos yung natatandaan ko po, nung bumaba po ako ng kwarto nila, mami, umiiyak na po ako. Kung mami, nakapasa po ako. Pero ayun, grabe po yung pag-ibig ng Diyos. At alam ko po, bilang isang kabataan, parang maiisip po natin na parang sobrang rare ng mga ganong oportunidad. Pero ang masasabi ko po na bilang anak ng Diyos, hindi po aksidente na ganun tayo Amen. paboran ng Diyos dahil talagang sabi nga po all things work together for good to those who love the Lord. Na talagang ganun po Yes. magpala ang Diyos, hindi sabi nga po diba sa Proverbs, ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang kabalisahan. So kung
kung para sa'yo yan na inilaan ng Diyos, para sa'yo talaga yan. Kaya yun po yung gusto ko po i-impart sa ating lahat. Na ngayon po, nakakatawa, dati sabi ni Jean, sabi ko, ate, gusto ko din maging scholar kagaya mo. Kasi before po, natatagpo yung mga pangailangan po namin sa pamagitan po ng ibang halo-halong mga kamay. Iba-iba po, nagugulat na lang kami, may mga nagpa-provide po para sa pag-aaral ni Jean, tapos ako naman po through scholarships. Tapos ngayon po, nakakatawa kasi pareho na po kaming DOST scholar at naging saksi nga po kayo sa journey po namin pareho. Talaga nakakatawa po sa Panginoon. Sa Kanya po namin tinataas lahat. Wala po talaga kami mapagmamalaki. At yan po, talagang sa lahat po ng nararanasan namin ay laging papuri po sa Panginoon. Yun lang po. Amen. Yes, amen. So, yun nga po, nakakatuwa kasi lahat ng favor ay binigay na po sa ating kabataan na yan ng Panginoon. Kaya masasabi natin na napaka-blessed ng ni Ate Sweet, hindi lang si Ate Sweet, pati na rin yung pong kapatid niyang bunso na si Jean, talagang nandun po yung pagpapala ng Panginoon sa pamilya nila. So, ngayon po naman is, ano naman po yung pwede nyo, words of encouragement na pwedeng i-share sa mga manonood natin na talagang magbibigay aral, lessons sa atin na bilang isang Kristiyanong kabataan na kahit napaka-hectic ng schedule is nagagawa pa rin natin yung maglingkod, unahin yung Panginoon sa buhay ninyo. So, yun po. Ano po yung maibigay natin na words of encouragement or verse na pwede nating ipahayag sa ating manonood? Okay po. So yun, ngayon po bilang nag-i-internship na nga rin po ako ngayon sa ospital at yun, may mga night duty po, may mga talagang, tapos pumapasok din po ako sa school. Talagang masasabi po natin, ang hirap pala talaga na pag parang na-experience mo na yung nasa workplace ka po talaga. Pero doon ko po nare-realize na talagang may mga makikita ka po na, may mga ganun palang nangyayari, ganyan-ganyan. Pero bilang isang kabataan, wag po tayong mahiya na mag-stand po sa principles ng Panginoon, sa principle ng Bible. Kasi, hindi natin, kumbaga parang kahit tingin man ng iba ay kakaiba tayo. Although dapat naman talaga maging kakaiba ang pamumuhay natin dahil iba nga po dapat ang pamumuhay ng Kristiyano. Huwag po tayong mahiya na tumayo sa pananampalataya natin kasi yung living testimony po natin yun yung magandang yun yung Bible na yung mga hindi nakakapagbasa ng Bible, tayo yung buhay natin yung babasahin nila. So dapat lagi tayo maging living testimony at yun, kahit na busy Yes. yung schedules natin, yun, wag natin pabayaan yung daily devotion, yung daily prayer natin sa Panginoon. Tapos wag din natin i-isolate yung sarili natin sa mga kapwa natin mananampalataya. Umattend tayo ng mga gawain, mag-catch up tayo sa isa't isa sa mga ministries dahil talagang doon po tayo lalago sa Panginoon. At isa pa po ay lagi nating ipag-pray kung ano yung dati ang prayer ko, Lord, gusto ko to. Pero ngayon ang prayer ko ay, Lord, ano po ba yung gusto mo mangyari sa buhay ko? At yun na po yung talagang sinusundan ko. Hindi na kung ano yung gusto kong mangyari. Although may mga ganun na request tayo sa Panginoon, pero alam natin na mas okay kung ano yung will ni Lord, din yung mangyari. Kasi the best po yun, di ba? Sabi nga po dun sa verse na pinaka-favorite ko, Psalms 116 verse 7, manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya'y mabutit, hindi marunong magpabaya. So yung dulo na hindi marunong magpabaya, sobrang nagsispeak a lot sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo kayang pabayaan. Hindi siya marunong mag-abandon ng mga nagmamahal sa kanya. So, yun lang po. Yes. Amen. Praise God. Talagang nakakatuwa ang ating isang kabataan na yan. Talagang masasabi nga natin na sa kanyang salita na sa Proverbs 3, 5-6 na sinasabi na trust in the Lord with your whole heart and in everything you do, acknowledge Him and He will straight your paths, di ba? So talagang nakikita po natin sa mga kabataan natin na yung karunungan ng Panginoon ang talagang tinatayuan nila at hindi yung sarili nilang karunungan. Kaya talagang makikita natin na sa lahat ng antas ng buhay nila, nandun yung pagpapala at yung blessing ng Panginoon sa kanila. Lalo't higit na sila ngayon nasa malayo, nandun yung protection ng Panginoon sa bawat lakad nila, sa bawat hakbangin. Talagang masasabi natin na andun yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalo na po sa ating mga kabataan na talagang nandun po yung buhay nila na handang magpaggamit sa Panginoon. Talagang masasabi natin na
ang buhay nila ay ang maglingkod na sa Panginoon. Kaya yun po, maraming pong salamat sa ating dalawang Biblia Franca sisters na talaga pong nagbigay din po sa atin ng encouragement, word of encouragement, at talagang isa po silang buhay na patotoo sa mga pagpapala ng Diyos na kanila pong natanggap at na-receive. Talagang masasabi po natin na tapat at dakila ang ating Diyos na walang katulad, walang papantay sa ating Panginoon. Kaya maraming pong salamat at muli magandang gabi at Merry Christmas to all and God bless. God bless po.